We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, inisyuhan ng Department of Trade and Industry Pangasinan ng Notice of Violation ang 14 na establishmento sa probinsya dahil ito sa paglabag sa Trade and Industry Law. Kabilang dito ang 9 na establishmento ng construction and electrical supply na nabistong walang quality check stickers ang ilang mga produkto. Importante raw na sumunod dito ang mga negosyante. Inimbitahan ang mga negosyanteng nabigyan ng Notice of Violation upang magpaliwanag. Nasa 50% ng tapos ang konstruksyon ng San Pablo Bridge sa Calasiao, Pangasinan ayon sa Calasiao Municipal Engineering Office. Bagamat bagyang naantala ang konstruksyon dahil sa mga nagdaang bagyo at sama ng panahon, ginagawa raw ang lahat para mabilis na matapos ang proyekto. Target na matapos ang konstruksyon ng tulay sa Disyembre. Nitong Mayo 2023, nang pansamantalang isara ang tulay sa bahagi ng Barangay Lasip at Barangay Dinalawan matapos makitaan ang mabitak sa pundasyon nito. Problema ng ilang tricycle driver sa Mangaldan, Pangasinan ang ipinatutupad na 3-day coding scheme. Apektado sa 3-day coding ang mga tricycle driver ng Barangay Alitaya. Ayon sa Public Order and Safety Office, limitado ang espasyo ng terminal at hindi kasya ang mahigit 80 miyembro ng TODA. Mula Lunes hanggang Sabado ang sakop ng coding scheme habang pinagbibigyan ang lahat ng tsuper na pumasada sa araw ng linggo. Problema sa maputik, mabaho at bahaing kalsada sa Barangay Bunuan, Gasset, inaksyonan na. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. June 26, nang idulog sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon ng ilang residente ang problema sa stagnant na tubig at mabahong amoy mula sa kanal sa Sitio Pag-asa, Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City. Sa dumi ng kanal, pinamamahayan na raw ito ng daga. Taong 2019, isang bata raw sa lugar ang tinamaan ng leptospirosis dahil sa maruming kanal. Agad nakipag-ugnay ng news team sa mga opisyal ng barangay at nangako na aaksyonan ang hinaing ng mga residente. Matapos ang 3 buwan, muling binalikan ng news team ang lugar at ganito na ang sitwasyon sa sitio. Magandang itong daan na ngayon kasi nakaiwas na sa baha, malalim kasi ang baha. Malaking tulong daw ito para sa mga residente. Sa ngayon, papunta sila ng work, hindi na sila dumadaan sa baha, hindi sila nahihirapan, hindi maputik. Patuloy pa rin ang iba't ibang road elevation at road construction project sa barangay. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Naibalik na sa nagmamay-aring pamilya sa Barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan ang nawawalang imahe ni Jesucristo. Nabili raw ito ng isang antique collector mula sa Bulacan. Matapos mapanood sa balita ang nawawalang imahen, agad siyang nakipag-ugnayan sa otoridad upang maibalik. Isang misa ng pasasalamat ang isinagawa sa barangay matapos maibalik ang antigong imahen ni Jesucristo. Inaalam pa kung paano nawalang imahen at kung sino ang nasa likod ng pagkawala nito. Umatake ang ilang kawatan sa isang antique at souvenir shop sa Kalye Crisologo sa Vigan City. Miyembro umano ng salisigang ang mga sospek na muntikan ng tangayin ang bag ng may-ari ng shop. Dahil alerto ang negosyante na huli ang 2 sospek. Inaalam na rin ng PNP ang 5 iba pa na kasabwat ng mga sospek. Hindi na pumayag ang PNP na ipakita at ipakiusap ang 2 sospek para hindi makaapekto sa kanilang patuloy na investigasyon. Dalawang kandidato sa Dagupan City para sa BSKE 2023. Inisyuhan ng show cause order dahil sa reklamong premature campaigning. May ulat si Jasmine Gabriel Galban.
Dumating ang show cause order ng 2 kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan election sa Dagupan City. Nanggaling sa COMELEC Central Office ang show cause order matapos ireklamo ang 2 kandidato sa premature campaigning. Agad din itong ipinasakamay sa 2 kandidato. Ipapareceive ho namin doon sa kandidato na inireklamo para mabigyan naman sila ng pagkakataon na i-explain. Ayon sa COMELEC, madaragdagan pa ang mga darating na show cause order, lalo pat patuloy pa rin nakatatanggap ng reklamo ang COMELEC kaugnay sa premature campaigning. Nagsagawa ng Provincial Joint Security Control Center Command Conference ang COMELEC at Pangasinan Police Provincial Office kasamang iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon sa pulisya, 3 bayan sa Pangasinan ang binabantayan dahil sa intense political rivalry. The reason why they are included sa ating binabantayan is because of history of violence for the past 2018 election. If later on, meron pang mga ibang situation na the same, then we will take the necessary action. Tinalakay rin ng mga hakbang at estratehiya upang matiyak ang proseso sa eleksyon. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Extension ng LPA magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Tutukan sa report. Magpapaulan na sa ilang bahagi ng bansa ang trough o extension na binabantayan nating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 1,435 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Posible ngayong araw ay pumasok na ito sa PAR pero nananatiling mababa ang tsansang maging bagyo. Sa ngayon, ang trough ng LPA ang magdadala ng ulan sa Visayas at Mindanao. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang panig ng Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring mauwi sa baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Simula Marso hanggang Setyembre nitong taon, umabot na sa 12 ang napaulat na nasawi dahil sa suspected rabies ang naidala sa Ilocos Norte. Patuloy na inaaral ng Provincial Health Office ang mga kaso upang masiguradong rabies ang sanhi ng pagkamatay ng mga individual. Hindi raw kasi nasuri ng maayos ang mga hayop na kumagat sa mga biktima dahil namatay ang ilan sa mga ito. Paalala ng PHO, agad magpasuri sa Animal Bite Center kung sakaling makagat ng anumang uri ng domestic animal. Sa ngayon, 6 ang accredited animal bite centers sa lalawigan. Pawikan hatchlings pinakawalan sa mga baybayin ng Catanduanes at Sorsogon. Narito ang report. Sa karagatan ng Labanay Cove sa Barangay Magnesia del Sur sa bayan ng Virac, Catanduanes, magkakasabay na pinakawalan ng Provincial Environment and Natural Resources ang nasa 86 na rescued hatchling ng green sea turtle. Kasabay ng naturang aktibidad, isinagawa ng nasabing tanggapan ang communication, education and public awareness drive sa mga residente ng barangay. Layunin nito na mas madagdagan pa ang kaalaman ng publiko sa pagprotekta sa mga itinuturing na endangered species sa ilalim ng DENR Administrative Order number 2019-09. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pag-alaga nito sa bahay. Sa bayan ng Barcelona, Sorsogon naman, nasa 26 na hawksbill turtle hatchlings ang na-rescue at pinakawalan ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa karagatang sakop ng Barangay Macabari. Ayon sa Penro, mahigit 30 hatchlings ang nakuha sa lugar pero 26 lang sa mga ito ang nabuhay. Sa tala ng DENR, ang hawksbill turtle ay isang uri ng pawikan na kabilang na sa mga critically endangered species. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga rookie ng Mapua University na mayagpag upang talunin ang San Sebastian College Recoletos. Samantala, pinataob naman ng San Beda Red Lions ang Arellano Chiefs. Narito ang report. Namayagpag ang mga rookie ng Mapua University na sina JC Recto at si Clint Escamis upang maitala ang 80-70 na panalo kontra sa San Beda College Recolectos sa NCAA Season 99. Binuhat ni Recto ang Mapua sa first half habang nanguna naman si Escamis sa huling minuto ng laro.
Sa unang laro, dinomina ng San Beda Red Lions ang Arellano Chiefs sa score na 85-61. Maagang umarangkada sa laro ang San Beda at tinapos ang halftime sa score na 57-26. Hindi na nagawang makahabol ng Arellano Chiefs hanggang sa matapos ang laro at maiposte ang 24 na puntos na kalamangan. Namayagpag si Jacob Cortez na tumapos ng 16 points, 3 rebounds at 15 assists. Abangan ang doubleheader mamayang hapon. Magtatapat ang Perpetual Altas at EAC Generals ng alas 2 at alas 4 naman ang sagupaan ng Letran Knights at LPU Pirates. Mapapanood ang aksyon sa GTV. Riz Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, makakasama natin ang BIR sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Maraming manggagawa at negosyante ang may katanungan kapag BIR ang pinag-uusapan. May say din dito ang mga consumer dahil pinapasan natin ang karampatang buwis ng bawat bilihin. At para pag-usapan yan, magkakakwentuhan natin ngayong umaga ang Revenue District Officer ng BIR District 4 ng Pangasinan si Mr. Aldrin Camba. Naimbaga-bigat mo, Sir Aldrin, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Thank you, Sir CJ, and good morning. Good morning. Okay. Di ba taon-taon may tax collection goal ang bawat distrito ng BIR? Dito sa distrito natin, magkano yung goal natin? Yes. Ilang billion o million? Okay, oo. For Revenue District number 4, Central Pangasinan, so nabigyan po tayo ng collection goal, target collection goal na may 4.9 billion. Billion? Yes. Billion pesos ang pinag-uusapan natin dito. Yes, Sir CJ. Di ba every year tumataas po yan? Yes, opo, every year tumataas. Depende doon sa growth rate na binibigay ng ating Department of Finance sa BIR. Okay. Ngayon, nasa buwan na tayo ng September. So, October, November. Nasa third quarter na po tayo. 3 months to go. Ilan na pong porsyento ang nakabit natin doon sa tax collection goal natin? Yes, as of September, September 25. So may nakakolekta na po kami na 65%. Okay, so malapit na. Yes. For the last quarter, so 3 months, October, November, December, meron pa kaming kailangan kolektahin na 35%. 35%. Yes. Kaya ba to? Kakayanin. Siyempre sa tulong ng ating mga taxpayers. Okay. Ano-ano po yung mga kampanya natin ng BIR upang makamit natin yung tax collection goal natin for the year? Okay, oo. Unang-una, tuloy-tuloy yung aming tax information dissemination. Alright. Okay, nagkakandak kami ng mga seminars, mga webinars to continue educate our taxpayers. Okay, aside doon, meron din kami mga enforcement activities katulad ng tax compliance verification drive. Okay. Wherein pinupuntahan namin yung ating mga business establishment to check their compliance. And minomonitor din namin yung aming mga top taxpayers, yung mga ating mga top taxpayers regarding their compliance. So yan yung mga measure na ginagawa namin para ma-increase ang aming tax collection and ma-meet yung aming collection goal. Okay. Ito ba yung tinatawag natin tax mapping operation? Yes, yes. Alright. Yung ating tax compliance verification drive na tinatawag namin. Paano yung sistema rito, sir? Yung sistema nito is surprise ito. Pupunta kami doon sa mga business establishment. Okay. So, but before we do that, equip kami with mission order. Yung authority namin to napuntahan yung isang business establishment to check kung registered siya or kung nag-i-issue siya ng resibo. Dito na pumapasok yung Oplan Kandado na ipinatutupad ng BIR. Tama po ba? Yes, possible po yan.
Dito sa distrito natin, meron na bang napasarhan ng mga negosyo Yes, dahil oo. sa hindi pag-comply sa mga panuntunan ng BIR? Yes, meron na po tayong mga na-open kandado. Okay? For this second SEM, CJ, meron na tayong mga 4 to 5 na business taxpayers na naipasara through yung program natin na Oplan Kandado. Okay, ngayong uso na rin yung mga online businesses. Ang daming online seller naman, nagla-live selling sa social media. Paano po yung monitoring ng BIR? Siyempre, ang katuwang natin dito is DTI, tama po ba? Yes, yes, Sir CJ, oo. Ang ginagawa natin is meron kaming list na finorward ang DTI. Okay. Okay, so yung mga list na nag-register sa DTI ng mga online sellers. So ang ginagawa namin is binabangga namin ito sa aming database. Okay. And then if we found out na hindi pa nag-register sa amin yung mga online sellers na ito po yung sinusulatan namin or pinupuntahan. Okay, ito yung sinasabi natin na tax mapping. Okay. And then ina-explain sa kanila na kailangan nilang mag-register sa BIR. Paano yung monitoring doon? Okay, yung monitoring doon is mayroon din tayong mga sa social media. So chine-check din namin 'yon, And then minomonitor namin sila through yung kanilang mga compliance din. Okay, sa mga registered, sa mga registered online sellers, minomonitor yung compliance. And then for those na hindi pa nakapag-register, yun yung sinusulatan namin ng mga ilang notices. And then if still hindi pa sila nag-register, mayroong remedy ang BIR. Okay. Pwede namin silang ipasok doon sa aming program na Run After Tax Evader. Evaders. Yes, yung rate program. Okay, bago ko ituloy yung mga katanungan ko, Sir Aldrin, may katanungan yung mga kapuso natin na kailangan po natin sagutin? Yes, okay. Good morning po. Itatanong ko lang po sana kung may tax amnesty po bang ibinibigay sa aming mga negosyante. Okay, Sir Aldrin. Okay, for now, wala pa tayong tax amnesty sa mga business owners. Okay, ang meron lang tayong tax amnesty for now is yung ating estate tax amnesty. Alright. Which is na-extend siya. Pangatlong extension na ito. Okay. Oo. Alright. Meron pa yatang katanungan. Kumusta po ang release ng BIR-ID? Okay, opo. BIR-ID, yung pag-uusapan natin. Maganda po yan. Maganda pong tanong yon. Okay? Before yung yellow, all yellow po yung BIR TIN ID natin. But now, meron na po kaming bago na design na TIN ID. Oh, may bago? Yes, okay. ito yung green. Oo. Meron akong dala. Pakita. Okay, pakita natin. Yes. Yan. Pakita natin to. Okay, ito po yung bagong TIN ID na re-release po ng BIR. Alright. May QR code na siya. May bago na pa. Dati yellow, ano? Yes. Ngayon, medyo green na. May bagong TIN ID. Alright. Mapunta ako dito sa bracketing ng personal income tax rates. Paano yung sistema dito ng BIR? Okay, oo. Before 2022, so medyo mas mataas pa yung ating tax rate sa mga personal income tax. But here comes January 2023, nung nag-effect na yung ating train law. Okay, I mean is matagal naman na yung train law natin 2018, but nakasaad doon sa train law na starting January 2023 is bababa na yung ating personal income tax rates para mas mataas ang take-home pay ng ating mga empleyado. So starting January 1, 2023, yung ating tax rate is bumaba ng 5%. The higher your income, parang mababawasan yung tax rate ng 5%. Ng bawat manggagawa? Yes, bawat manggagawa. Yung ating mga kumikita ng 250,000 pataas,
Okay, kasi pag 250,000 pababa is wala tayong tax. We're exempt. Exempt from income tax. So yung mga kumikita ng mas mataas sa 250,000, doon mag-a-apply yung ating bracketing na tinatawag natin. So kung ang income mo is more than 250 but less than 400,000, so 15% yung tax rate doon. Okay. Anything from your end, Sir Aldrin, sa mensahe natin sa ating mga taxpayer, mga kapuso natin? Okay, sa ating mga kapuso and mga taxpayers, magbayad po tayo ng tamang buwis. And for those po sa mga ating mga online sellers na hindi pa nakakapag-register sa BIR, pumunta po tayo doon, ipakita lang po natin yung ating mga DTI certificate and pwede na po tayong mag-register to avoid po yung ating penalties. Mas malaki po ang penalty. Alright, thank you Sir Aldrin and thank you for the information. Thank you for being here. Thank you, Sir CJ. Mga kapuso, nakapanayam natin si Mr. Aldrin Camba, ang Revenue District Officer ng BIR District 4 sa Pangasinan. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, heto na ang weeks 1 to 4 100,000 pesos winners ng Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. Hanggang October 13, 2023 na lang pwedeng magpadala ng entries. May chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng cash prizes at house and lot sa Grand Draw. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam texts. Ang notification ng BPP 7 winners ay sa pamamagitan ng official call or text message mula sa GMA. Anim na katao nasawi dahil sa pag-apaw ng Las Vacas River sa Guatemala at pagkawasak ng City of Derna sa Libya, ipinakita sa drone footage. Tunghayan sa Globalita. Sa Guatemala, niragasan ng tubig ang 6 na bahay malapit sa Las Vacas River dahil sa walang tigil na ulan. Ayon sa National Coordinator for Disaster Reduction, hindi bababa sa 6 ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagbaha. Pero patuloy pa rin ang search and rescue mission sa lugar sa pangambang may iba pang tinangay ang malakas na agos. Dahil sa matinding ulan sa Guatemala, pinag-aaralan kung dapat ilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Sa drone footage, aakalaing setting ng pelikula ang nangyari sa City of Derna sa Libya. Kita ang laki ng pinsala matapos ang malawakang pagbaha doon noong September 10. Resulta ito ng walang tigil na ulan at pagbigay ng dam. Sa pinakuling record ng otoridad, hindi bababa sa 20,000 katao ang nasawi. Karamihan hinahanap pa. Kaugnay nito, nanawagan ng pandaigdigang aksyon ang ilang grupo tungkol sa climate change. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Fans ni Dennis Trillo at Bea Alonzo kinilig sa TV premiere ng Love Before Sunrise. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Sa World TC premiere ng Love Before Sunrise, game na game ang mga star na sinagot ang tanong ng what if sa kanilang mga buhay. Kasabay ito ng mall tour na nagmistulang Fans Day. Game na game din ang mga dumalo na sagutin ang kanilang mga what if sa buhay. Labis naman ang pasasalamat ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at box office queen Bea Alonzo. Masaya raw ang dalawa sa kanilang pagbabalik tambalan, lalo na sa isang world-class TV series na Love Before Sunrise. Aabangan gabi-gabi, 8:50 PM sa GMA Telebabad. Lalong nagkakalapit ang loob ng mga karakter ni David Licauco at Barbie Fortesa sa Maging Sino Ka Man. Ito'y matapos magkusang loob si Dino na gamutin ang sugat ni Carding matapos ang kanyang mapangahas na rescue mission kay Libag sa kamay ni Boss Frank. Dito na kaya magsisimulang mahulog ang loob ni Dino kay Carding? Sundan ang mga kilig moments sa Maging Sino Ka Man, 8 PM pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV.
Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Every right implies a responsibility, every opportunity an obligation, every possession a duty. By John D. Rockefeller. Mga kapuso, 89 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.